global na krisis ang tumama sa China ngayon. China's huge spending power is critical to global financial stability, but the country is now experiencing some evidence of an economic downturn. Ito na nga ba ang galit ng langit dahil sa kanyang mga pagbabanta at pag-aagaw ng teritoryo na kahit na napakalaking bansa na nito ay pinaparusahan siya ng langit dahil sa kanyang kasakiman? Ating pag-usapan, mga kaibigan. Binabanggit ng Reuters, para sa marami sa China, parang nasa krisis ang ekonomiya ng bansang China ngayon. Ang gabi bago ang civil service exam ng China, si Melody Zhang ay naglalakad ng may kaba sa pasilyo ng kanyang dormitoryo. Paulit-ulit na nagtatangkang sagutin ang kanyang mga tanong. Sa kanyang kwarto lamang na pagtanto habang bumabalik siya na buong oras siyang umiiyak. Inaasahan ni Zhang na magsisimula na ang karera sa pampamayag pagkatapos ng mahigit 100 na hindi matagumpay na aplikasyon sa industriya ng media. Sa record na 2.6 milyong tao na nag-a-apply para sa 39,600 na trabaho sa gobyerno sa gitna ng isang krisis sa kawalan ng trabaho ng kabataan, hindi siya pumasa. Ipinanganak kami sa maling era, sabi ng 24 anyos na graduate mula sa pinakamataas na Renmin University ng China. Wala nang nag-aalala sa kanilang mga pangarap at ambisyon sa panahon ng krisis sa ekonomiya. Ang walang tigil na paghahanap ng trabaho ay isang parusa. Ang krisis ng kumpiyansa sa ekonomiya ay humahad lang sa mga mamimili na gumastos at sa negosyo na mag-hire at mag-invest sa anong maaring maging isang mekanismo ng self-feeding na nakakalas sa pangmatagalan at pang-ekonomiyang potensyal ng China. Ang China ay lumago ng 5.2% noong nakaraang taon, hindi sa karamihan sa mga pangunahing ekonomiya, ngunit para sa mga walang trabaho na graduate, ang mga may-ari ng bahay na pakiramdam na mas mahirap dahil bumababa ang halaga ng kanilang kondo at ang mga manggagawa na kumikita ng mas mababa kaysa noong nakaraang taon. Ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo ay parang lumiliit. Si Zhu Chan, profesor sa ekonomiya sa China-Europe International Business School sa Shanghai, ay nagsasabi na ang textbook definition ng isang resesyon, dalawang sunod-sunod na quarters ng ekonomikong pagkontraksyon, ay hindi dapat mag-apply sa isang umuunlad na bansa na nag-i-invest ng halos 40% ng kanyang output taon-taon, 2 beses ang antas ng Estados Unidos. Nasa resesyon tayo, sabi ni Zhu. Kung makikipag-usap ka sa 10 tao, 7 ang sasabihin na masamang taon ang nararanasan natin. Hindi ko iniisip na kaya ito ng gobyerno. Hindi ito pwedeng magpatuloy ng walang hanggan. Sabi pa niya na nagmumungkahi ng mas marami pang stimulus measures upang labagin ang maaring maging vicious cycle ng mababang kumpiyansa na makakaapekto sa mga kabataang pumapasok sa job market. Lalong higit, at dito natin nakikita na ang mga pangarap ng mga kabataan sa China ay halos gumungguho. Mahigit sa 1 sa 4 na mga Chino na may edad 16 to 24 ang walang trabaho noong Hunyo. Ang huling data point bago itigil ng opisyal ang serye, binuksan muli ng China ang publication ng datos noong Miyerkules na hindi kasama ang mga college student dito upang ituri ang youth unemployment na nasa 14.9% noong Disyembre. Ang Generation Z ng China ay pinaka-pessimistic o ibig sabihin pinaka-negative ang kanilang pag-iisip sa lahat ng age groups ayon sa mga survey. Ang mga nakakahanap ng trabaho ay kumikita ng mas mababa kaysa sa inasahan dahil iniipon ng mga negosyo ang kanilang gastusin bilang tugon sa mahinang domestic demand. Natuklasan ng recruiter na Zhaopin na bumaba ng 1.3% ang average salary na inaalok ng mga employer sa 39 na pinakamalaking lungsod ng China kumpara sa nakaraang taon ng ika-4 na quarter. Para sa isang ekonomiyang lumago ng halos 60 times sa dolyar mula noong 1980, ito ay isang makasaysayang pagbabago ng mood. Ang tagumpay na iyon ay pangunahing nakamit sa pamagitan ng malalaking investisyon sa manufacturing at infrastructure, ngunit ang modelong ito ay nagsimulang mag-produce ng mas maraming utang kaysa sa paglago. Sa ilang mga dekada na ang nakakaraan at ang kabuuang utang ngayon ay nararating sa antas na nahihirapan ng bayaran ito ng China.
Samantalang tinetrain ng China ang kanyang mga estudyante para sa high-skilled na trabaho sa sektor ng serbisyo kaysa sa pabrika o konstruksyon. Ang mahinahong household consumption at regular crackdown sa industriya ng finance, technology at edukasyon ay nagbawas ng mga oportunidad para sa kanila. Katulad na lamang ni Janice Zhang, 34 years old, na nagtatrabaho sa industriya ng tech hanggang late 2022 nang umalis siya upang harapin ang isang family emergency. Na kumpiyansa na madaling makakahanap ng bagong trabaho sa kanyang karanasan at edukasyon sa Amerika. Ngunit si Zhang ay natagpo ang may social media marketing position lamang kung saan inaasahan siyang magtatrabaho ng 15 oras kada araw kahit agad siyang umalis. Ang kalagayan ng ekonomiya ay nagpaparamdam sa kanya na parang isang butil ng buhangin sa tabi ng dagat na hindi kayang kontrolin ang kanyang sarili o ang kanyang sariling kapalaran. Mapapansin din na may krisis sa mga ari-arian. Katulad na lamang ni Vincent Lee, may-ari ng isang high-end na coffee shop sa Shanghai, ay binigyan ng isang sunod-sunod na suntok na sabi niya ay nagtanggal sa kanya sa middle class dahil sa pagbawas ng gastusin ng mga Tsino. Mas gusto nila ang mas murang kape at ang mga dalawang apartment na binili niya para sa 4 million yuan o $558,612 noong 2017 sa turistikong isla ng Hainan ay hindi nakakakuha ng anumang interes sa pag-uupahan o pagbili sa loob ng 3 taon. Ang property market ay sobra na, sabi ni Lee. Sa China, 96% ng halos 300 milyong urbanong household ay may-ari ng hindi bababa sa isang apartment noong 2019 ayon sa pinakabagong datos ng Central Bank. Ang 1/3 ay may-ari ng 2 at 1% ay mahigit pa. Nasa mga syudad ang halaga ng mga apartment na bumababa ng 2/3 bahagi mula nang magsimula ang downturn sa real estate market noong 2021. Sabi pa ng mga property agents na nararamdaman namang may-ari na mas humihirap sila at mas nagtitipid sa kanilang mga gastusin. At dahil dito, tila baga ang mga tao sa China ay mas gusto na nilang umalis ng kanilang bansa dahil sa mga nangyayari sa China at karamihan ay lumilisan ng bansa upang sumubok ng mas magandang oportunidad sa ibang mga bansa. Ngunit ganun pa man ang mga pangyayari sa ating mundo, ito ang binabanggit ng banal na kasulatan. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lead not in your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Kaibigan, tayo'y magtiwala sa ating Panginoong Diyos sapagkat Siya lamang ang nakakaalam ng mas makakabuti sa atin. Kumapit tayo sa Kanya at huwag tayong bibitaw sa kahit anong circumstances ng buhay sapagkat ibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos ang mga pangangailangan natin, lalong higit sa pangangailangan natin pinansyal at lalong-lalo na ang espiritual. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito. Dahil kayo po, Panginoon, ang Diyos na nakakaalam ng lahat para sa inyong mga anak. Tulungan kami, Panginoon, na mas maging matibay sa aming pong pananampalataya sa inyo. Naniniwala kasi kami na bagaman nangyayari ang mga bagay na hindi po namin inaasahan sa aming buhay, ay may plano po kayong masigit kaysa sa mga ito. Gabayan kami, Panginoon, at salamat na kayo po ang aming kasama anuman ang mangyari. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.